Kahirapan ay siyang lubak sa ating buhay. Ngunit paano ka magpapatuloy sa pagpadyak kung ang mga paa mo'y malayang nakagapos sa hirap? Hindi nataliwas sa isipan ng karamihan ng kapansanan ay balakid sa pakikipagsapalaran. Ang masakit ay ginagawa pang katatawanan. Dito sa Barangay Sook, sa distrito ng Arevalo, ay nakatawag ng pansin sa amin ang umanong isang pedicab driver na may kapansanan at maghapon siyang namamasada sa maliit na lansangan. Naging panauhin niya kami sa kanyang munting tahanan at sa kabila ng kanyang kalagayan, kami ay kanyang pinagsilbihan na may mainit na pagtanggap. Dolo. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay pinaunlakan niya ang aming kahilingan at kami ay pinatuloy niya sa kanyang munting tahanan. Nakadudurog ng damdamin ng masilayan namin na siya ay nakatira sa isang maliit na barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping mga sako, yero at kahoy. Ang mismong loob ng bahay ay maliit at masikip na pinapasukan pa ng baha at pinamamahayan ng daga na siyang labis na nakakabahala. At ito ay nakatirik pa malapit sa gabundok na mga basura. Ito yung maaw, apong. Dulo yan, dulo. So din ikaw tayo nagatigang? Wala. Bakang pulo. Ha? Kabakal ka lang sa kanon sa gawa? So wala ikaw galuto di? Wala. Nakilala siya bilang si Nonoy, o sa mas tinatawag ng karamihan na si Atsing. Ang tunay niyang pangalan ay si Charlton Bronto. Ang nakakapagtataka na kahit ang tunay niyang pangalan at kaarawan ay hindi niya man lang matandaan. Amin ding nakausap ang kanyang kinikilalang kapatid at sa aming pakikipanayam ay laking gulat namin sa aming narinig sa tunay na kwento ni Nonoy. Si Mayra Bronto, bali ko na siya adopted na siya ni Papa sa una yung asawa. Bali hindi siya wala ni Papa sa una. Bali sa side na sa muna sa best friend ang asawa ni Papa. Bala amo na yung adapt na lang sa kagibayaan sa. Tapos bali mga tidali guro mga 5 katuig. Ngimayaan sa tapos yung atag na ni sa nanay na atag na sa lula namon. Baling lula namon ni atag na kay Papa kay si Papa kay ang una yung asawa wala sila bata. Naging pulyo na siya kay time sa una, di ba hindi pa na dextrose, di ba siya naging kisian sa ulo. Amo na pulyo na siya kay dehydrate na siya mo. Eh, isang una, ipatiti siya sa panmos gatas. Galaway siya, di ba? Tapos, kami time na gusto niya may sariling siya, iyang ako ang wala. Ibig hindi mo sa gusto nga na hindi mo sa papawayon sa iyak sikat-sikat. Kaya amula niya yung mga buyan mo napuli sa sakon. Kaya ang level sang iyang katare, ang tubig iping na. Sa nagbagyo? Oo ni, tapos nilagyan sa ilaga. Nilagyan na sa mga ilaga, balaga. Ito may mga pigas sa daan, katagpo pa sa iyang mga lanang. Iyak pa tayo na into, malang nadasaga. Nito pa sa mga pariyo, yung mga matay sa driver. Ano sa kondisyon niya na nang napacheck up niya? Baliging pa-check up ko na sa hindi may gisigalong kakaibigan. Di ba dapat may PWD na siya gamuha. Siya lang din abnong sa PWD.
O siya kabalong, pilang 100, pilang 1,000. O ay yun siya kasi pilang yun. Pero sa pito sa katuig, normal lang sa'yo ka. Sang 8 lang ginaan sa nag-amuna sa'ya. Nagagalawan siya. So, hindi siya gali-inborn. Hindi siya inborn. Ipinanganak na normal si Nonoy. Nang siya ay tumungtong sa edad na 8 taong gulang, doon na nagbago ang lahat. Nagkasakit siya ng polio, nagkakumbulsyon, at ang itinuturong sanhi ay ang ipinainom na panis na gatas. Isang norid-norite si Nonoy. At ang masaklap, sa halip na unawain at tulungan, siya ay pinagkakaisahan pa ng kanyang itinuturing na mga kaibigan. Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, paano mo hahagilapin ang tanglaw sa mundo? Paano mo haharapin ang mga lubak? Paano ka magpapatuloy sa pagpadyak kung ang mismong kadena ng iyong pag-asa ay nakulangan na ng piyesa?